Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Kuya Will. Aba, akalain niyo po mga kababayan, Kuya Will, tumakbo nang wala palang daladalang plataforma. Kung hindi, pamporma lang. Alam niyo, napakahalaga po kasi ang plataforma. Alam mo, realistically, kailangan po ng plataforma sa pagkandidato. Sapagkat, diyan ka po susuriin eh. 'Di ba? Diyan didepende. Ano ang kumbaga ganito 'yan eh. Pag ako humarap sa inyo, sasabihin ko sa inyo, ito yung aking panukala, ito yung gusto kong mangyari para sa darating na 6 na taon na ako ay inyong maging senador. 'Di ba? At bukod pa doon, kung ano pa yung ibang mga usapin na kinakailangan, maasahan niyo po kung ako po ay makikipagtagisan ng galing, ng talino. Ganon, makikipagbakbakan ako para mailabas natin kung ano yung pinaka-the best na idea para sa inyo dahil kinabukasan po ng bayan ang nakasalalay sa pinagdadaldala ng mga bunganga namin, mga mambabatas. But for now, ito po kung ako ang tatanungin nyo, itong nakikita akong issue, ito ang dapat na may i-address. Therefore, ito po yung ating magiging panukala. Ako po si Johnny the Bagger, tumatakbo ng 3 kilometro kada oras sa ilalim ng Christmas party. Di ba dapat ganon? Then kayo ngayon isipin nyo, boto ba'y pangit na yun? Diba? Hindi nyo na ako titignan, vlogger lang yun. Diba? Walang naman ang ulo nun. Titignan nyo, yung plataforma. Diba? Kaso, parang ang nangyari ho ngayon kasi dati, nangyari ho sa atin ngayon dito sa Pilipinas, parang hindi na humalaga sa atin ang plataforma. Di ba? Ang mahalaga po sa atin, forma. Kapag sikat, yun ba ginawa ni Robin sa atin? Kinantahan tayo. Ano nangyari? Ultragis yan. Unang buwan. Ano sinabi ng mga tao? Nakita ko sa comment section. JDB, hayop. Na wonderful tonight tayo. Tapos yung comment naman ng mga... Nung una kasi di ba ino-oppose ko? Sabi nila, hindi, bigyan natin ng pagkakataon. Kaibigan ni Sarah yan. Tsaka ano yan, nag-aral yan. Sabi ni Salpanelo, pagbigyan, nag-aral naman si Robin Padilla ng criminology. Tapos nag-aaral din siya ng trabaho ng pagiging senador. Sabi ko, di okay, maganda. Nako, nag-comment yun sa chat, sa live. Sabi nila, Sir JDB, nabudol tayo ni Robin. Dinaan tayo sa Wonderful Tonight. Sabi ko, oo nga eh. Nadali tayo sa Wonderful Tonight ni Robin eh. Kaya ako, madala na tayo. Hindi yung basta pagka ganyan, di ba? Kailangan kapag, in fairness naman kapag artista ka ako, tignan po natin yung plataforma. Tignan po natin paano to manalita. Kasi dapat mas mabigat yung ating standard pagdating sa mga artista. Pagdating ko kasi sa pagsasalita, matik na yan sa kanila. Makakapal na ang mukha niyan. Hindi na yan mahihiya. Alam na nila ang gagawin nila. They know how to choose the right words. Right? Para makapang hikayat. Kayo naman, mambola agad na sa isip nyo eh. Para makapang hikayat ng botante. Diba? Problema. Mukhang ang mangyayari po ngayon sa ating halalan eh, bigyan ng jacket yan! Patay na. So parang nakikita ko po sa Senado, kakanta si Robin Padilla ng Wonderful Tonight. Tapos, si Willie Rebellion may biglang babanat. Ops! Bigyan ng jacket! Andun pa si Rafi Tulfo. Ay, nako. Ano ang tawag dyan? Ano ang kahihinatnan ng Pilipinas sa ganyan, di ba? Ayan, tama ho sabi nyo. Buti pa si Chavit Singson, maganda ang plataforma, 'di ba? Na electric vehicle. At hindi lang 'yun, pati yung doon, 'di ba? 'Yun yung kanyang initial. Hindi po nangangahulugan, 'yun lang gagawin ni Chavit, 'di ba? Ang sabi ko, dapat ang plataforma po yung makatotohanan, akma po sa panahon o sa napapanahon o sa pangangailangan ng panahon. Dapat po ganun yung plataforma. Kapag ang kandidato po may ganyang malinaw na plataforma, hindi lang yung sasabihin ng pagagandahin ng buhay. 'Di ba? Ano pagagandahin ng buhay, no? Lahat ano bang nakaplansya ko?
Lahat ng lubak, papaplansya raw. Di ba? Wala nang gulo! Wala nang gulo. Langiya. Paano wala nang gulo? Di ba? So, eto, tinan niyo yung interview ni Willie rito. At ako, nakakapanindig balahibo. Tatakmuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So, Ilang yan. Kung ano yung gusto ng kanyang puso. education, health, pati sa senior citizen. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Oo nga naman. Aanhin mo nga naman ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang magandang, di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin susolusyonan yan? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, meron na ba kayo mga paningak? Paano kadang nais? Wala pa kasi. Di ba? Nakakainis no? You speak about life. You speak about prosperity. You speak about the poverty. Di ba? Tapos, nung tinanong ka, meron ka na bang panukala paano po ba natin masusolusyonan? Alam niyo ho, ito ho nakakapanindig balahibo rito. Yun pong nagtanong, si Kristen Ho, hindi lang ito hindi lang to dating volleyball player. Talaga hong may utak ito. Talaga hong matalino. Yan po yung literal na beauty with brain. 'Di ba? Ang naka-encounter ngayon si Willie Ren. Kaya kung makikita niyo na lang yung reaction ng mga mata niya, parang sinasabi niya na ganon. Hindi kita boboto. I may not say directly not to vote for Willie, but for since my future is at stake, I'm not gonna vote for you. Ayan, tingnan nyo ha. Magandang buhay. Paano po ba natin? Di ba? Paano meron magandang buhay? Di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Kung ikaw ay may sakit, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Di ba? Ang babaw ng logic. Paano po ba natin susolusyonan yan? Kasi lahat po tayo Paano natin medyo susolusyonan aware yun? naman tayo sa problema. Pero yung So, sabi niya, halos lahat naman tayo medyo aware naman tayo sa problema. I agree. solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Yung solusyon, yung mahirap na parte. Totoo yun. Di ba? Parang ang tanong na lang rito maganda, eto anong gagawin nyo sa Senado? Di ba? Eto sagot ni meron na ba kayo Willie. mga paningak? Paano kadang nais? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Ano mo talaga? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Mga kababayan, ito na naman tayo no? Yan, Christina. Gretchen Ho pala, sorry. Gretchen Ho. Thank you, Igig. Thank you, Gigi. Diba? So, hindi pa nananalo. So, ibig sabihin, tutubuan ka ng utak kapag ka nanalo ka na. I mean, doon ka na mag-iisip. Parang, buti hindi yung sinagot. Wala na maalala yan! Mag-iisip ka na nanalo ko! Saka yan! Jacket muna tayo. Tapos pagka nanalo na, eto na. 'Di ba? Na-jacket na tayo. So, meron tayong napinuno, Lito Lapid. 'Di ba? Pero in fairness, Lito Lapid, hindi ito magulo katulad ng ibang mga senador na talagang lantaran na bobo. Lito Lapid, aminado. 'Di ba? Na mas mabuti pa sa kanya, manahimik na lamang kaysa sa makagulo pa. Diba? At never talaga ng gulo si Lito Lapid. Ngayon, ito namang yun nga lang, Lito Lapid, magugulat ka. Ha? Senador pala to? Ako dati nangyari sa akin yan, nagulat ako Ha? Senador pala yan? Nanalo pala siya? Ba't ako napaganon? Maghahalala na, 5 taon na Diba? Tapos kay Robin Padilla naman, na wonderful tonight tayo. Diba? Yung mga bumoto sa kanya, nang makita nagsusuklay ng bingote. Tapos ang huli, anong ginawa? Nagpakita ng putot ng utin. Ay, sa live ng asawa niya, di mo lalabas ka sa live, wala kang salawal. Although hindi talaga siya nagsasalawal. Diba? Tapos naka-robe. Alam niya, pwedeng magkaroon ng bulilyaso. Di lumitaw yung kanyang sili. Isipin niyo yun, yung mga senador hindi gumagana ang utak, hindi nag-iisip. Kapag ka senador ka o lingkod bayan po kayo, kailangan mag-iisip rin po kayo ng inyong imahe. Kasi bit-bit ng pangalan nyo ang Pilipinas. Diba? I move pa tayo. Itong huli naman, nagkakagulo na yung dalawang kasamang senador, si Boy 10K at saka etong si Fiona, yung original. Diba? Kaya walang pakialam, hindi man lang umawat. Kung nagsaksakan ng kutsara yun, diba? Walang pakialam. Pumunta ka pa for attendance. Diba?
Ay nako, sabi ni Mayra, mga bopols na lang ang boboto dyan kay Willie, Ipe at Robin. Diba? Eh nako nga, yun nga problema eh. Mga Pilipino, mahilig sa artist. Oh, kahit walang plataforma. Tapos pagka nanalo na, sana naman wag na nilang gawin po yung lagi ko nga sinasabi, ang mga Pilipino nag-iisip ng kinabukasan kapag ka presidential election. Para gumanda buhay natin, boto natin si Tampulano. Kasi boto natin yung vice president si ganito. Kasi tigang. Kaya pagdating sa mga senador, di sila mag-iisip. Bakit? Kasi yung para sa kanila, ang pagbabago ng buhay nila, pag-asenso nila, ay nakadepende sa kamay ng presidente. Pag upo ng presidente, sabihin nila, tangina, nabudol tayo Bakit? Umuwi ako ng Pilipinas, ang akala ko, pwede na akong umuwi rito at mamuhay. Akala ko magbabago na, maunlad na Pilipinas. Bakit? Ano ba iniisip niyo po anong bago kayo umuwi rito? Magbabago na Pilipinas, magiging mayaman na tayo, Singapore na. Naniniwala ba kayo ng milagro? Hindi. Milagro yung sinasabi niyo di ba kapag nanalo na dapat si BBM, magbabago na yung lahat? Dapat magbago tayong lahat. Pero hindi tayo dapat yung ganyan ang babaw ng klase ng pag-iisip, di ba? Sabihin nasa ng bigas. Hindi nga pinangako yung bigas. Mas malaki pa yung gastos ng production ng bigas, di ba? Per kilo. O hindi man mas malaki. Ang inaano nila, pinangako raw 20. Yung nakikita ko, yung iba yung cost of production, 17 pesos, 22 pesos. Paano mo sasabihin pinangako ng presidente yun? Pangarap niya lang yun. Di ba? Na mapababa ng malaki yung presyo ng bigas para talagang masabing affordable ng mga Pilipino. Ay nako. So rito sa Senado, piliin po natin yung mga nakakaintindi po talaga sa kanilang trabaho. Risa yung volume. Para adjust. Okay. Ito pa Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Grabe, no? Nakakapanghilabot yung sagot. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat ng yan. Ang inisip ko muna, One step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Huwag niyo muna akong tanongin ng mga ganon. Patay tayo. Paano kapag may senatorial debate? Paano to? Di ba, sisigaw na lang ba to? Bigyan ng jacket! Hindi ko sinasabing bobo si Kuya Willie. Okay? Ang sinasabi ko lang po, hindi po siya bagay. Hindi ba, Steven de la Cruz? Hindi siya bagay sa pinapasok niya. Hinangaan na nga po siya ng mga Pilipino dati nung inalok yan Na, ang galing ni Kuya Willie. Alam niya kung saan dapat siya lumagay. Di ba? Hindi yung porket nagtagumpay ka sa isang bagay, parang feeling mo na, yun, pagiging arrogante. Di ba? In a nice way, parang si Manny Pacquiao. Nanalo sa suntukan, nanalo sa pagkasenador. Di ba? Ang pakiramdam niya ngayon, tagumpay talaga, itinatak na ng Diyos sa buhay niya. Pati presidency. Sus Mario Joseph, Kipi, Cayetano nga, di nga nanalo Di ba? Kaya sinasabi ko, dapat pag pumili ho tayo ng politiko, yung nakakaintindi po sa kanilang pinasok na trabaho. Hindi po yung tayo pa ang iintindi. Because this is about to happen. Pag nanalo na naman po ang mga artist ng mga bobo, ang tinutukoy ko po artistang ob-ob. Hindi po yung artistang magagaling na katulad ni Dan Fernandez ng Kongreso. Di ba? Kasi artista ka, wala kang alam kung hindi magpa-cute, mag-bold, bumungis-ngis, tumawa. Di ba? Mambato ng jacket. So papasok ka ng politics, pag-aralan mo, mag-aral ka ng political science para hindi ka po magmukhang political sayang. Di ba? Talagang magiging political sayang po. Sayang yung pasahod. Halos kalahating milyon, buwan-buwan ang sasahurin. Tapos anong mahihita natin? Tatambayan tayo sa committee hearing. Diba? Pag magtanong, sablay. Yung isa naman dyan, wala nang ginawa kung hindi i-promote si Duterte. Noong panahon ni Tatay Digong. Noong panahon niya, naman ito. Diba? Sus Mario Joseph. Pero namang isa dyan, gugulating ka na lang.
Nanalo pala siya. Senador pala siya. Diba? So kung tayo po mga kapatid ay naghahanap ng tunay na pagbabago, dapat po talaga tayo muna maunang magbago. No, para tingin sa mga kamag-anak ninyo na na pumili ng tama, hindi yung pumili ng totoong pagpili. Pipili ka ng nanliligaw sa iyo, kailangan tall, dark and handsome. Ayaw mo ng kamukha ko na ansama ng mukha. 'Di ba? Kailangan macho, kailangan may trabaho. Kasi iniisip mo baka mamaya magkaanak kami. Yung anak namin naku, puro na lang kami dasal. No, wala kaming makain. So kailangan mong makuha, mapangasawa mo yung hindi lang tall, dark and handsome, kung hindi may trabaho, kaya kayong buhayin. 'Di ba? So sa mga lalaki ganoon din. Para masiguro na magiging maayos yung kinabukasan, kailangan yung asawa. 'Di ba? Maganda. O tapos matalino, may trabaho. 'Di ba? Para hindi kailangan marunong sa gawaing bahay. Hindi lang may trabaho, 'di ba? Para hindi mamaho ang bahay at mga anak. Tapos pagpipili ka ng magpapatakbo ng iyong kinabukasan, lalo na kinabukasan ng bayan mo. O tragis yan, dadaanin mo na lang sa 'di ba? Ay hindi magaling 'to, marami 'tong natulungan eh. Ay di lagi ako naka-follow kasi ko ron sa Rafi Tulfo in action eh. Maraming natulungan yun eh. 'Di ba? Pero kaya tinulungan at pinili. Pag hindi viral yung issue, ngun ka. Pila ka sa labas. Pero yung iba naman, 'di ba? Ipili, magaling kumanta yan. Ay, magaling yan. Galing na talk show host yan. Papangit yung ganun. Dapat isip-isip muna tayo, 'di ba? Shoutout daw kay Leonora Ramos, asawa niya. Magandang araw po. Yan, tama, sabi ni Lorenzo. Please isip-isip tayo para sa bayan bago bumoto. 'Di ba? Kasi pagka nag-comment na naman kayo ng after election JDB. Yan, na-jacket tayo, aasarin ko kayo. May mga iba magsasabi na dapat. Ito, buuhin natin. Yan ba ang plataforma na iyong tatakbuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So education, health, pati sa senior citizen. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang magandang, di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin sosolusyonan yan? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayo mga paninga? Paano ka lang nais? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, hindi ko naisipin natin. Ang iniisip ko muna, One step at a time. One step at a time. Huwag mo na akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may mga iba magsasabi na dapat ganun yung proseso. Dapat isipin mo na muna. For example, kasi wala akong ano sa akin. Yan ba ang plataforma? Di ba? So pagka ganyan po, nako, maghulos dili kayo. Huwag na lang ho kayong maawa sa inyong sarili, maawa na lamang po kayo sa inyong bayan. Di ba? Sa future generation. And after all, 6 na taon po nating titiisin ang mga ganyang klaseng politiko. Di ba? Doon na lang si Philip Salvador eh. Si Boy Mamatay na kayo kasama pa Apo. Alam niyo, ni-review ko nung nakaraan yung video, lalo ako nang gigil, sabi niyo. Sa mga bumabatikos, Pangulong Duterte, with feelings pa eh. Ibig sabihin, talagang himinit. Na, mamatay na kayo, kasama pati Apo. Ay po, tragis ka. Tarantado ka. Lahat ng bagay dadaanin nyo sa pa-script. Nako, not this time. Diba? Dahil ito po, kung talagang tayo gusto natin ng para sa ating bayan, maging maayos. Diba? Alam nyo naman, hangad natin kaayusan. That's why we support the unity team. Maging mga Dilawan, maging mga anti-Marcos na nasa 2 milyon halos noong 2016. Diba? Binoto po ang unity team. Diba? Tapos nung maiboto na, nangitim agad. Diba? Nagsasari-sariling agenda ng mga kasama. Plus yung dating presidente, maitim din ang budhi. Diba? Pilit din pinababagsak si PBBM, tapos malupit din mag-deny. Oh. Ay nako. Kaya kailangan piliin po natin abogado na hindi naman po tumakbo para kay Duterte. Okay na nga po sana sa akin si Jimmy Bondoc. Sabi, tuwa nga ako. Sabi ko, naging lawyer pala siya. Oh. Sabi ko, so pag ito kumandidato ng politiko, okay ito. Kaya lang, lumilitaw ngayon,
Balentong din ang utak. Iwala kami kay Tatay Digong. Diba? Halatang tumakbo para kay Duterte. Diba? Para maging mga tagapagtanggol ni Sara. They were actually, suspecting din naman of the possibility ng impeachment kay Sara. Kasi once na na-file ang impeachment na yan, wala, kapag maganda pagkaka-file yan, sufficient in form, sufficient in contents, naratsada yan. Diba? Sa Kongreso, laki na ng atraso ni Sara. So may mga 200 up to 250 congressman out of 315. 2/3 ang kailangang botong makuha. Kapag nakuha po yung pirma ng 2/3 dyan, yan po yung tinatawag na railroaded. Diba? Hindi na kailangan pagbakbakan pa yan sa plenary. Magbabakbakan pa ba sila ron? Gustong-gusto na nga nila, kaya nga 2/3 votes na yung binigay. Then, pagdating sa Senado, walang magagawa ang Senado but to convert the chamber into a impeachment court. At ang impeachment court po natin dito, number game yan. Kaya ngayon, kailangan lahat ng mga kakilala yata, tropa, kailangan magsitakbo. Di ba? Para in the future, may pagdepensa sila. Preparasyon din yan para sa 2028. Okay? So, isipin mo makapag-elect po tayo ng mga kamonting mga politicians. So, kumbaga mai-embed na sa isipan ng mga Pilipino ano ang dapat na galaw ng mga senador. Kasi, sino ba yung nagsabi doon na ibalik ang diplomasya ng Senado sa Senado? Sino nga po yun? Hindi ako makikipag-away. Diba? Hindi ako haharap. Si Willie rin yata yun. Ibalik daw yung diplomasya. Natural sa Senado magbakbakan. Natural sa Senado at sa Kongreso ang magpasiklaban ng talino, ng galing. That's normal because pigaan ng utak yan para mailabas, di ba? Mailabas alin yung pinaka-the best argument. Para mas mapaganda yung panukalang batas. It is normal and it is okay na mayroong mag-o-oppose. Di ba? Hindi naman tama na pareho lang sila ng baraha. Ay nako. Congratulations po sa inyo, kapatid na Trexie. Hindi nyo binoto si Robin Padilla. Di ba? Okay, so iwan natin to.